Mapagpalang araw sa iyo kay Waga. Itago mo na lang ako sa pangalang Boyet. Pati na rin ang mga kasama kong si Jovelyn, Edna at Aljun. Apat kami mismong nakasaksi sa kwentong ito. Pare-pareho kaming skeptical nung una dahil na rin sa paniniwalang hindi ito totoo. At haka-haka lang ng mga taong naninirahan sa probinsya. Hindi na namin sasabihin kung saan ang lugar upang maiwasan na rin ang pagkakaroon ng diskriminasyon. Lalo pat ang nagmamay-ari ng isla ay isang kilalang tao sa lugar. Panahon noon ng Nobyembre, habang magkakasama kami noon nila Edna, Jovelyn at Aljun sa trabaho. Ito yung mga panahong Friendster pa ang uso. Wala pa yung FB na yan na madalas ka pa nga magbababad sa computer shop para lamang makapag-open ng Friendster. Wala pa kasing mga Android phone noong mga panahong iyon. Di keypad pa ang cellphone at minsan sa lugar na mapupuntahan mo ay walang signal. Lalo na sa mga isla o kaya naman ay sa mga bundok. Limitado pa ang akses ng teknolohiya kaya naman maraming kababalaghan ang nangyayari noon. Hindi katulad ngayon na maingat na rin sila at limitado na ang kanilang mga galaw. At habang nagtatrabaho nga kami noon sa isang kumpanya, sa tuwing umuwi kami kinahaponan, madalas naman kami nagbababad sa isang computer shop na paborito naming pinagtatambayan dahil na rin sa mabait na nagbabantay doon. Minsan pa nga ay nagpapaborn pa ako ng isang CD, yung mga paborito kong kanta. Dahil noong araw yung CD pa talagang ginagamit namin. Wala pa yung mga Bluetooth na yan at mga libreng downloader ng mga music ngayon. At ang isang oras pa noon sa natatandaan ko sa computer shop na pinagtatambayan namin, 10 pesos o 15 pesos ang isang oras. Kaya naman minsan ay inaabot kami ng madaling araw para lang mag-browse ng walang kakwenta-kwenta. Hanggang sa may makita akong isang magandang isla. Dahil na rin sa aming probinsya ay ganon, malapit lamang ang tahanan namin sa dagat. Kaya tuwang-tuwa ako nang makita ko ang islang yon na halos kaling tulad sa aming lugar. Ang kaibahan nga lang ay walang masyadong tao roon. At nang dahil sa sobrang tuwa ko, tinawag ko silang tatlo habang nagwiwika ng Edna, Jovelyn, Aljun, hali kayo. May magandang isla akong nakita. Tingnan nyo to. Ano ba yan, Boyet? Ang sarap-sarap ng pagbabrowse ko dun eh. Inaabala mo naman kami. Tugong wika yun ni Edna na naunang lumapit kay Boyet. At hindi nyo na nga pala may tatanong, magkasintahan itong si Boyet at Edna. Pati na rin si Jovelyn at Aljun na pare-parehong naging magkaibigan. Oy Boyet, ang ganda dyan ah. Mukhang napakasarap mag-relax dyan. Saan ba yan? Si Aljun naman oo. Ayan nakalagay sa ibabaw eh. At may contact number din sila. Ano, game kayo? Naisip nyo rin bang naisip ko? Oo naman, Boyet. Alam mo namang pare-pareho tayo ng hilig. Kaya nga nagkakasundo tayong apat eh. O papano? Kailan ba ang plano natin? Patanong na tugon niyo ni Aljun patungkol sa magandang isla na kanilang nakita. Ang lakas ng loob natin ah. Ura-urada. Eto ang malaking tanong. Papayagan ba tayong sabay-sabay na hindi pumasok? Para lang makapunta sa magandang islang yan. Ay nako, nangangarap na naman kayo ng gising. Ganito na lang, kunin nyo na ang cellphone number na yan para dyan tayo makipag-communicate. Malay natin, di ba? Magkaroon tayo ng sabay-sabay na bakasyon. Eh di dyan ang tumbukin natin. Wika ni Jovelyn, nakasintahan ni Aljun. O sige, ganun na nga lang gawin natin. Kasi pag hindi natin kinuha ang contact number na ito, siguradong mawawala na ito sa wall ng Friendster ko. Kasi sa ngayon pare-pareho pa tayong busy sa trabaho. Tambak pa nga yung mga paperworks natin dun eh. Kaya siguradong hindi tayo papayagan. Hanggang sa pagdating ng alas 12 ng madaling araw, nagkanya-kanya na sila ng uwi. Samantalang itong si Boyet at Edna ay magkasama na sa isang dormitoryo. Magkalibi na sila noong mga panahong iyon at alam na rin ng kanilang mga magulang na nagsasama na sila. Hindi naman malayo ang kanilang inuupang dormitoryo sa computer shop kaya madalas silang nagagawi roon. Nadadaanan lang kasi nila ito kapag galing sila ng trabaho. Wika pa ni Boyet habang binubuksan ang gate ng dormitoryo. Kung hindi man makasama si Jovelyn at Aljun, pupuntahan talaga natin yun. Nakakamiss na kasing maligo sa isla. Lalo pat walang mga tao ron. Walang ibang manggagambala sa atin. Solong-solo natin ang lugar.
Paano mo naman nasabing walang tao ron? Sa picture mo lang naman nakita ang isla. Kontakin mo kasi yung number para malaman natin. Hindi mo ba nakita? Walang mga bangka sa may pangpang na ibig sabihin lamang nun na walang masyadong naninirahan sa lugar. Kung meron man naliligaw lang sa islang yun. Kaya nasasabik na talaga akong makapunta. Kung may camera nga lang tayo eh. Sa ngayon kasi napakamahal pa ng kamerang nakikita ko. Alam mo yung may mahahabang lens? Pero quality naman yung picture. Yun nga lang, quality rin ang presyo. Napatawa na lamang ang magnobyo habang papasok sa kanilang dormitoryo. At nang makapasok na nga ay nagpaalam itong si Edna na dagliw umano siyang maliligo upang makatulog na rin para sa kinabukasang trabaho. Sinaway naman niyo ni Boyet habang nagsasalita ng, "Ano ka ba Edna? This oras ng gabi madalas kang naliligo. Hindi mo ba alam na masama yan sa katawan? Galing ka pa sa trabaho at computer shop. Maghapbat ka na lang. Kinabukasan ng umaga maliligo ka rin eh. Sayang lang ang tubig sa'yo." Nangangati ang katawan ko eh. Pabayaan mo na ako. At isa pa wala naman akong nararamdaman. Oo nga wala kang nararamdaman sa ngayon kasi bata pa tayo. Pero pag edad mo ng 40, siguradong mararamdaman mo na yung pag-abuso mo sa katawan mo. Ay nako, bahala ka nga dyan. Basta ako maliligo ko. Ang init ng katawan ko at napakakati. Dahil na rin sa katigasan ng ulo ni Edna, nagtungo na nga ito sa kanilang bathroom at madaling nilinis ang kanyang katawan. Maya-maya pa nang makabalik. Dahil na rin sa pagod na kanilang naramdaman sa trabaho, natulog na rin sila noon. Hanggang sa tumunog na ang alarm ni Boyet. 6:00 na ng umaga, sabay na rin silang naghanda para sa pagpasok sa trabaho sa araw na yon. Maya-maya pa sa pagdating sa opisina. "Magandang umaga, Manong Guard. Nandiyan na ho ba sila Jovelyn at Aljun?" Si Jovelyn at Aljon? Oo, nandyan na kanina pa. Ang aga nga nilang pumasok eh. Oy Boyet, makakalimutan mo na namang mag-time in. Papapagalitan ka na naman yan ni boss. Ay oo nga pala. Pasensya na. Asa na ba yung time-in card ko? Nandyan lang po sir sa may ilalim. Napapatungan lang po nung mahabang card. Ayun o, nakikita ko na yung pangalan mo sir. Salamat po Manong Guard. Saka nagpatuloy ang dalawa sa pagpasok sa opisinang kanilang pinagtatrabahuan. At nang masipat na nga sila ni Jovelyn at Aljun, gumaway lang naman ang dalawang yon sa kanila at nagtungo na rin sila sa kani-kanilang pwesto. Subalit sa hindi inaasahan ni Boyet, lumapit sa kanya ang kanilang boss dahil na rin sa pagtitiwala nito sa kanya pagdating sa trabaho. May pinapagawa itong isang project sa pamamagitan ng paperworks na kung saan doon naman magaling itong si Boyet. At sa hindi inaasahan ay nakipagdilito sa kanya na kung matatapos niya iyon ng 4 na araw, bibigyan siya ng 1 linggong bakasyon upang makapagpahinga umano siya. Napangiti sa mga oras na yun si Boyet. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang isla na kung sakaling matatapos niya ang project na yun, siguradong mapupuntahan na nila ang isla. Subalit ang iniisip niya ay siya lang mag-isa. Hanggang sa muli siyang nakipag-deal sa kanyang boss na, "4 na araw boss? Sige papayag ako sa deal mo. Pero may pakiusap pa ako sa'yo. Yung 4 na araw na pakiusap mo sa akin, gagawin ko lamang na 2 araw. Tatapusin ko agad ang project na ito. Pero, may pero tayo boss. Papayagan mo rin bang makapagbakasyon ng mga kaibigan ko? Ang nobya kong si Edna, pati na rin si Jovelyn at Aljun. Yun ay kung papayagan mo kami." "Ayos kang bata ka. Bina-blackmail mo yata ako eh. Kung hindi ko lang talaga kailangan ng project na yan, hindi ako lalapit sa'yo. Pero sige, dahil ako ang nakiusap sa'yo at nakipag-deal, pagbibigyan kita. 2 araw. Kapag natapos mo yan, bibigyan ko kayo ng 1 linggong bakasyon. Pero, magbibigay rin ako ng pero sa'yo. Kapag hindi mo yan natapos ng 2 araw, dadagdagan ko pa ang project na yan. Ano, deal?" "Okay boss, walang problema. 2 araw, tapos na ang project na ito." Mas malaki ang oras na inilaan ni Boyet para sa project na yon. Samantalang kinausap niya rin itong si Edna, Jovelyn at Aljun. At nang kanilang pag-uwi nga sa kinahaponan, madali silang nagtungo sa may computer shop. Nagbabad sila ng oras doon, lalong-lalo na itong si Boyet, upang pagtunang matapos ang project na yon. Wika pa ni Edna sa kanya
habang nagbibiro pa ito. Napalaban ka ngayon, Boyet, kay sir. Ayan kasi, dahil sa kagustuhan makapagbakasyon sa isla, pipiliting matapos ang project. Uy kayong tatlo, tawa pa kayo ng tawa dyan. Hindi nyo ba alam na para sa ating apat ito? Hindi lang ako makikinabang dito. Lahat tayo. Kaya yung tinutunganga-tungangan nyo dyan, tulungan nyo na ako para matapos ng 2 araw ito. Iba ka talaga, Boyet. Napakalakas mo rin kay boss no? Akalain mo yun pati kami na isama sa plano mo. Ayos ka talaga. Hanggang sa pinagtulong-tulungan na nga yun ng 4. Alas 3 na ng madaling araw nang makauwi sila. Konti na lamang kanilang kinakailangan. Ngunit bakas na sa kanilang mga mata ang sobrang pagkapuyat at antok. Reklamong wika pa ni Edna habang mumukat-mukat ito na dinadampi ang kanyang mga mata. Uy, Boyet. Nakakaantok na eh. Alas 3 na ng madaling araw Mamaya gigising pa tayo para pumasok. Wala ka na bang balak tumayo dyan? Tingnan mo nga yung nagbabantay ng computer shop, inaantok na rin eh. Tayo na lamang ang nandirito. Baka naman pwedeng umuwi na muna tayo, Boyet. Pati si Jovelyn at Aljo na yun natutulog na sa may bangko. Ay nako, kung hindi ko lang kayo kasama, malamang tinapos ko na to ngayon. Kahit walang tulog papasok ako. Patapos ko lang ang proyektong ito. Isinave na nga ni Boyet ang kanyang ginagawa at saka nagbayad sa computer shop hanggang sa ginising na itong si Jovelyn at Aljon. Oy kayong dalawa, naramdaman ko ang presensya ninyo. Presensya para matulog lang dito. Tara na, tuwi na tayo. Alas 3 na ng madaling araw. Alas 3 na ba, Boyet? Dapat dito na lang tayo natulog para diretso na rin tayo sa trabaho. Napahigab pa nga ng malalim itong si Aljon bago pa tumayo sa kanyang kinauupuan. Naglakad na silang papalabas sa may computer shop hanggang sa muling magkahiwa-hiwalay ng daan. At sa muli nga nilang pagbabalik sa dormitoryo, bagsak ang dalawa sa higaan at pagpatak ng alas 6 ng umaga. Muling nag-alarm ang kanilang orasan. Dali-daling bumangon si Boyet. Samantalang itong si Edna ay nakahiga pa rin at mahimbing pang natutulog. Tinapik niya ito sa may braso habang nagsasalita ng, Oy Edna, tulog mantika ka na naman. Tumayo ka na nga dyan. Anong oras na Papasok ka ba o hindi? Papasok ako. Masyado ka naman nagmamadali. Kaya aga-aga pa eh. Kaya aga-aga ka dyan. Bilisan mo na. Kaya nagustuhan si Boyet ng kanyang boss dahil na rin sa pagiging dedicated nito kapag binibigyan ng project at pagsubok. Hindi niya kasi tinitigilan yun hanggat hindi niya natatapos. Kahit na nga ba magkandapuyat-puyat pa siya o kahit magsakripisyo ng oras para doon. Maya-maya pa nang makapaganda na nga sila at sa muli nilang pagbabalik sa opisina, napadaan ang kanyang boss habang tinitingnan ng kanyang mga mata. Hoy Boyet, natutulog ka pa ba? Nangingitim na yung mga talukop ng mata mo. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Kapag binigyan ka ng proyekto, siguradong tinatapos mo. Kaya wala akong ibang pinagkakatiwalaan kung di ikaw. Lalo na sa mga rush na proyekto na kinakailangang matapos kagad. Pero wag mo ring pabayaan ang sarili mo, Boyet Hindi porket binigay ko sa'yo yung proyekto na yan sasakripisyo mo naman ang kalusugan mo. Ano ka ba boss? Bago ka ng bago sa akin Wala ito. Sulit naman ang lahat na ito kapag nakapagbakasyon ako Mas mahabang pahinga yun. Hindi lang isang araw, kundi isang linggo. Maya-maya pa umalis na ang kanyang boss at nagpatuloy na sa pagtatrabaho itong si Boyet. Kahit na nga ba inaantok, pilit pa rin ginagampanan ang kanyang trabaho. Subalit sa pagdating ng break time, doon bumawi ng tulog itong si Boyet habang binabantayan naman siya ni Edna. Hoy Boyet, gumising ka na. Balik trabaho na ulit tayo. Tapos na ang oras ng break time natin. Kahit papano nakabawi ako. Kahit na snap na tulog lang yun. Recharge na uli ang katawan ko. Pwede na uling sumabak sa trabaho. Kinahaponan, hindi na sumama si Jovelyn at Aljon na magtungo sa may computer shop dahil na rin sa sobrang antok nila sa pagkakapuyat ng nakaraang gabi. Gayon din naman itong si Edna na nagpaalam na kay Boyet na diretso na umano siya sa kanilang dormitoryo at kinakailangan niya na umanong magpahinga. Hindi na pinigilan niyo ni Boyet dahil wala na ring may tutulong ang mga ito
na magiging sagaba lang sa kanyang pagtapos sa proyekto. Napabuntong hininga na lang siya sa mga oras na yon habang nagwiwika ng, "Ay nako, ako pa rin talaga magtatapos nito. Wala namang ibang maaasahan kung di ako lang eh. Di bale, babawi na lang ako sa bakasyon. Susulitin ko talaga ang oras na yon. Kapalit ng paghihirap kong ito. Sakripisyo today, enjoy tomorrow." Muli ngang pinagpuyatan niyo ni Boyet hanggang sa bandang alas 4 na ng madaling araw nang matapos niya ang proyektong ipinagawa sa kanya ng kanyang boss. Tuwang-tuwa siya sa kanyang accomplishment habang nakangiting lumabas ng computer shop at nang makarating na nga sa kanilang tahanan. Dinatnan niyang umihilik itong si Edna at tumutulo pa ang laway dahil sa sarap ng kanyang pagkakaimbing. At dahil sa madaling araw na rin sa oras na yun, bahagya na lamang siyang tumabi kay Edna upang may lapat lamang ng bahagya ang kanyang likuran. Subalit wala na siyang balak na matulog pa dahil na rin sa alanganin ng oras. Hanggang sa hindi niya na namalayan sa kanyang sarili na nakatulog na pala siya at nang maalimpungatan sa boses ni Edna, nagmamadali siyang tumayo at naligo. "Edna, hindi mo naman kagad ako ginising. Late na ba ako?" Ay nako Boyet, huwag kang mataranta. Napakaaga po oh. Hindi kagad kita ginising kasi alam kong puyat ka. Ikaw lang itong taranta. Sige na, maligo ka na. Tapos na akong maligo. At nang matapos na nga silang makapaghanda, kamuntikan pang makalimutan ang proyekto na 2 araw niya ring pinaghirapan. Nagmamadaling bumalik si Boyd sa kanilang dormitoryo habang hingal na hingal ito dahil na rin sa kanyang pagtakbo. Wika pa ni Edna nang muli itong makabalik sa kanyang pinaghihintayan patungo sa kanilang trabaho. Ano, nakuha mo ba? Oo, ito na. Ay, dito nakasalalay ang bakasyon natin. Hindi dapat makalimutan ito. At saka 2 araw ko tong pinagpaguran. 1 linggong pagpapahinga kapalit ng envelope na ito. Nagmamadali na silang pumasok sa trabaho. At kahit nga medyo late na silang dalawa, pumasok pa rin sila sa mga oras na yon upang may presenta ni Boyet ng kanyang natapos na proyekto. Kinalaunan habang siya nandoon sa kanyang opisina at kahit nasa malayo pa lamang, nasipat niya na ang kanyang boss habang nakangiti itong papalapit sa kanya. Sambit pa nga umano nito nang makalapit kay Boyet at nakahawak sa kanyang balikat. "Ano Boyet, natapos mo ba yung proyekto? Okay lang naman kung hindi eh. 4 na araw naman yung ibinigay ko sa yung palugit, di ba? Yun nga lang, ikaw lang mag-isang magbabakasyon. Ano, kamusta?" "Sir naman, mukhang nahihinaan na yata kayo sa akin ngayon. Eto nga ho pala, ang project na kinakailangan mo." Nagulat ang kanyang boss sa mga oras na yun sa kadahilanang maaasahan talaga itong si Boyet na kahit kailan na hindi pa siya binigo. Isa-isa yung tiningnan ng kanyang boss upang makasigurong natapos nga niya ang proyekto. At sa ilang minutong nakalipas, nagulat si Boyet at napatalon sa tuwa nang muling nagwika ang kanyang boss habang sinasambit ang, "O sige, aprobado. Magbakasyon na kayo ng mga kaibigan mo. Simulan na ninyo sa Lunes para makabalik rin kayo." "Talaga boss? 1 linggo bakasyon? Sulit ang pagod ko sa paggawa niyan boss. Maraming salamat." Sabay kaway ni Boyet sa kanyang mga kaibigan, pati na rin kay Edna. At sumenyas pa ito na aprobado ang kanilang bakasyon. At sa kinahaponan sa muling pagbabalik sa kanilang dormitoryo, kagad din nilang kinontak ang number upang masiguradong kanilang matutuloyan doon at kung gaano rin ka-safe ang lugar. Kagad din naman silang nireplyan nito at sinabing maraming bakante nga sa islang yon na halos bibihirang puntahan ng mga tao. At dahil na rin sa iyo ng kagustuhan ng mga magkakaibigan na magkaroon ng tahimik na lugar para sa kanilang pribadong oras, mas pinili nila ang isla upang makapagpahinga para sa kanilang bakasyon. "Ayos na, kumpirmado ng lahat. May matitirahan na tayo sa islang yon. Ihanda nyo ng inyong sarili para sa dagat. Maliligo't magbababad tayo doon para sa 1 linggong pahinga." Makalipas ang ilang araw, dumating na nga mismo ang araw ng Lunes at handang-handa na sila na nagtungo sa islang yon. Dala-dala ang kanilang mga gamit para sa 1 linggo
Gayon na rin ang kanilang kinakailangang pera para sa kanilang pang-araw-araw doon. At nang makarating na nga sila roon, may kalayuan di umano ang isla at kinakailangan pa nilang maglakad para lamang marating iyon. Sa kadahilan ng hindi nakakapasok doon ang mga pangpasaherong sasakyan o kahit na nga mga motor dahil na rin sa tarik ng daan at uka-uka pa ito na hindi sementado. Reklamong wika pa ni Jovelyn at Edna dahil na rin sa layo ng kanilang lalakarin. Ano ba yan, Boyet? Ang layo na nga ng biyahe natin papunta rito. Malayo pa rin palang lalakarin natin. Parang imbis na makapag-relax tayo at makapagpahinga, mas lalo pa tayong napagod. Hay naku, ang babaeng ito. Huwag na nga kayong magreklamo. Ayaw nyo nun? May kasamang hiking yung pagbabakasyon natin. I-enjoy nyo na lang kasi yung daan. Di ba, Aljun? Tama, Boyet. Alam mo naman kasing dalawang ito eh. Wala nang ginawa kundi magbunga nga. Pero pagkadating sa isla siguradong tuwang-tuwa. Ay nako. Bago pa man lamang nilalakbayin ang daan, itinext muna ni Boyet ang kanilang kontak roon sa kadahilan ng hindi rin nila alam ang daan. Kagad din naman itong nag-reply at ang sabi hintayin lamang sila sa ibaba sa kadahilan ng manggagaling pa siya sa isla at tatawirin ang matarik na daan upang makatungo roon. At habang naghihintay na nga sila, napansin ni Boyet ang mga kakaibang paninda doon. Alam mo yung mga pangontrang ginagamit ng mga albularyo o kaya ay ng mga buntis, pati na rin ng ibang mga may karamdaman. Hanggang sa magkatinginan sila sa mata ng isang matandang lalaki. Ngumiti ito sa kanya at kahit na nga may kaedadan na ito, pilit pa rin naghahanap buhay para bantayan ang kanyang mga panindang pangontra. At dahil na rin sa kuryosidad ni Boyet kung bakit may mga nagtitindang pangontra doon, samantalang tahimik naman ang lugar na para bang napakapayapa habang may malamig na hangin na nanggagaling sa kalikasan. Pagtatanong na wika pa nga niya sa nagtitinda na hindi pa rin maputol ang pagngiti nito sa kanya na para bang nakikipagkaibigan. Tay, mawalang galang na ho sa inyo ano? Para saan ho yung mga tinitinda ninyo? Mga pangontrang nasa iyong harapan, iho. Mainam ito na mayroon ka. Dahil sa panahon natin ngayon, hindi mo nakilala kung sino ang kaharap mo. Subalit sa pamamagitan nito, maiiwasan ka nilang gambalain o kaya naman ay saktan. Sino naman ho ang gagambala sa amin sa lugar na ito na napakatahimik? Wala ho kami nakikitang dahilan para gumamit ng pangontra ninyo. Yun ang inaakala mo, iho. Tahimik nga ang lugar na ito kapag may araw. Subalit kapag sumasapit na ang takip silim, nandiyan na sila upang gumambala ng mga taong nananahimik dito sa lugar. Pati na rin ang mga dayuhan na nagpupunta sa islang pupuntahan ninyo. Ano ho bang sinasabi ninyo? Hindi ko kayo maunawaan. Tanggapin mo na lamang ito. Libre ko na lamang na ibibigay sa iyo upang makapag-ingat kayo sa isla at ni isa sa inyo'y walang mapahamak. Hindi ho, babayaran ko ho ito. Namuhunan ho kayo para dito, di ba? Salamat ho sa pag-aalala ninyo. Ito ang bayad. Huwag nyo na rin nung ibalik ang sukli. Maraming salamat, iho. Napakabuti mo pala. Paalala ko lamang sa inyong apat, huwag kayong masyadong kampante sa lugar. Pati na rin sa mga pagkain. Huwag kayong tatanggap ng bigay na nanggaling sa ibang tao roon o kahit na mismo sa nagbabantay ng isla. Napakadelikado, iho. Ano ho ba talagang meron? Huwag nyo naman ho kaming tinatakot. Hindi ho namin kabisadong lugar na ito. Tara na nga, lumayo na tayo sa matandang ito. Inilagay na lamang ni Boyet ang isang kwintas ng San Benito doon mismo sa bulsa ng kanyang bag. Sa kadahilan ng hindi naman siya interesado roon, binilihan niya lamang ang matanda upang magkaroon ng benta at magkaroon ng pangkain sa araw na yon. Makalipas ang 50 minutos, dumating na rin ang kanilang sundo upang magabayan silang patungo sa may isla at makapagpahinga na rin sa araw na yon. Subalit habang naglalakad silang patungo roon, pansin nilang kagandahan ng kagubatan na kanilang dinaraanan, pati na rin ang naglalakihang mga puno. Hanggang sa makalipas ng ilang minutong paglalakad, sa di kalayuan ay nakita na nilang karagatan, gayon din ang malawak na isla kung saan sila mananatili ng 1 linggo. Sambit na wika pa ni Mang Antonio na nangangalaga ng isla na kanilang pupuntahan. Di ba napakaganda ng lugar? Yan ang matagal ko ng panahon na pinangangalagaan. Napakagandang tingnan dito, no? Wala nga pala dyan ang nagmamay-ari ng isla.
Ipinagkatiwala lang sa akin ng pamamahala. Sana mag-enjoy kayo pagdating natin doon. Wala kayong pagsisisihan sa lugar. Napakaganda talaga. At kung sakaling may kailangan man kayo sa akin, huwag kayong mahihiyang lumapit ha. Ituturo ko sa inyo kung saan ang kwarto ko. Para naman kung may kailangan kayo, katukin nyo lang ako ron. Maraming salamat Mang Antonio. Talagang kinakailangan ho namin ng tulong ninyo ron. Siya nga ho pala. Sino ho yung matandang nagtitinda ng pangontra sa baba? Kilala niyo ho ba siya? Huwag mong pansinin na matandang yun. Baliw na kasi yun eh. Kung ano-ano lang yung tinitinda niya dyan sa baba. Pagkatapos ng mga pangontra niya, mamaya magtitinda na naman yun ng mga laruan. Kung ano-ano lang kasi yung tinitinda ng matandang yun. Ah, ganun ho ba? Hindi na nabanggit ni Boyet na meron siyang nabili sa matandang yun na nakatago nga sa kanyang bag. Ngunit habang pinagmamasdan niya itong si Mang Antonio, pansin niya ang kakaibang mukha nito. Pati na rin ang paikot-ikot na mga mata na para bang hindi mapakali kung kanino ito titingin. Maliban pa nga roon, may kakaiba itong amoy na hindi nila gusto dahil na rin parang hindi ito naliligo. At nang makarating na nga sila sa may isla, kagad din namang ibinigay sa kanila ang kanilang matutuluyan. May kalawakan din naman ito na kasya ang 4 na tao. Subalit mas pinili ng 4 na kumuha ng kanya-kanyang kwarto upang magkaroon sila ng privacy para sa kanilang bakasyon. O itong kwarto ninyong dalawa. At kayo naman dun sa kabila. Ayos na ba sa inyo yan? Ayos na ito Mang Antonio. Kailangan din kasi namin ng privacy. Alam mo na, para mas ma-enjoy namin ang bakasyon. Tama lang yun. Nobya mo ba siya? Oo Mang Antonio. At yung isa naman nobya ng kaibigan ko. Ah, ganun ba? O sige kung may kailangan kayo ha. Huwag kayong mahihiyang magsabi sa akin. Saglit lang ho Mang Antonio. Saan ho ba may tindahan dito? Kasi sa mga dinaanan natin kanina wala akong nakita. Puro puno lang nakita ko ron. Ni kahit na isang bahay wala eh. May nag-iisang bahay dyan sa may unahan. Nagtitinda siya ron. Sasamahan ko kayo kapag may bibilhin kayo sa kanya. Para naman malaman nyo yung daan. Pero kung naghahanap kayo ng asin, wala siyang tinda ron. Ayaw niya kasi magtinda ng asin dito eh. Pati na rin ng bawang. Kaya ang ginagamit namin pampalasa bunga ng sampalok. Mas masarap pa nga yun. Sa unang araw pa lamang ng pagdating nila ay nawiwerduhan na sila kay Mang Antonio. Papaanong walang tindang asin, pati na rin ng bawang, samantalang pangunahing pangangailangan niyon sa pagluluto. Maya-maya pa'y nagpaalam na si Mang Antonio. Nagtungo na ito sa kanyang silid, samantalang sila Boyet ay bagyang tiningnan ng isla kung gaano nga ito kaganda. Namangha sila sa may pangpang dahil sa napakapinong buhangin, pati na rin ang nakakaakit na linaw ng dagat. Wika pa ni Boyet sa dalawang babae na nag-enjoy na sa tabing pangpang. O anong pakiramdam? Matapos ang malayong paglalakad, nakangiti na kayo ngayon. Kanina lang reklamo kayo ng reklamo. Sulit ba ang lugar? Oo na. Salamat kasi dinala mo kami rito. Ay napakasarap magpahinga at napakapayapa ng lugar. Tapos yung simoy ng hangin na nanggagaling sa dagat. Napakasarap sa pakiramdam. Sabayan mo pa ng ganito kagandang tanawin. Dito nang simula ng pag-enjoy natin ngayon. Pero nagugutom na ako. Pwede kayong magluto muna tayo para sa pananghalian natin. Sa ngayon may mga dala pa naman tayong stock. Yun nga lang wala tayong dalang asin at bawang. Siguro magluluto muna ako ng noodles. Pwede na ba yun para sa pananghalian natin? Pwede na yun Aljun. Pangmadali ang pagkain. Mamayang gabi siguro magtungo tayo sa sinasabing tindahan ni Mang Antonio. Baka kung may maaaring mabili pa tayo ron para sa pangangailangan natin sa pagluluto rito. Sige, samahan kita mamaya, Boyet. Maiwan ko na muna kayo dyan ha. Magluluto lang ako ng 4 na noodles para kahit papano malamnan ng tiyan natin. Naglakad-lakad silang tatlo sa may pangpang habang itong si Aljun ay abala sa pagluluto. Subalit habang papalayo pa lamang sila, napapansin nilang parang may nakatingin sa kanila roon. Ngunit sa tuwing sinisipat nila ang lugar, wala naman silang makitang tao. Maliban lamang kay Aljun na abalang kumukuha ng kahoy upang gamiting panggatong sa pagluluto. At nang lubusan na nga silang makalayo kay Aljun, may nakita sila sa kanilang harapan. Subalit hindi nila maaninag ng maayos dahil na rin sa bagyang may kalayuan pa ito na ang postura ng kanyang pananamit ay lubusang nakaitim. Wika pa nga ni Boyet. May ibang tao pala rito eh. Baka siguro yan yung may-ari ng tindahan. Lapitan kaya natin.
para makapagtanong tayo. Habang papalapit sila sa nakaitim, dahan-dahan naman itong umaatras na napapansin naman nilang nilalayuan sila hanggang sa lubusan na nga itong tumakbo. Ano ba yung taong yun? Bakit naman siya tumakbo? Nakakatakot bang itsura natin? Ang weirdo naman. Baka naman hindi sanay sa tao. Kaya siguro tumakbo. Mukha ka raw kasing gorilla, Boyet. Pagbibirong wika pa yun ni Edna at nagsipagtawanan na lamang silang tatlo. Nagyaya na lamang itong si Boyet na bumalik kay Aljun upang matulungan sa pagluluto at nang makakain na rin sila. Ayos ka lang ba dyan, Aljun? Kamusta naman ang pagiging cook mo ngayon? Ayos lang naman, Boyet. Nakakamiss nga yung ganitong pagluluto eh. Yung gumagamit ka ng kahoy. Kasi sa probinsya namin ganito rin eh. Isa pa, masarap ang pagkain kapag kahoy ang ginagamit mo. Mas malasa. Lalo na kung magluluto tayo ng karne. Mas masarap na pansiga ang kahoy. Kunti na lang, init na to. Maya-maya lang makakain na rin tayo. At nang matapos na nga ni Aljun ang pagluluto, kaagad na rin nilang nilantaka ng pagkain na dinala pa sa tabi ng pangpang. Nagbukas pa ang mga ito ng daladala nilang tinapay na ipinapare sa mainit na sabaw ng noodles, pati na rin sa laman nito. Ay, nakakamiss ang ganitong buhay. Na para bang wala kang problema, no? Kumakain ka sa tabing pangpang, tapos tinitingnan mo yung bawat pagbugso ng tubig sa tabi ng buhangin. Parang ayoko nang bumalik sa trabaho eh. Dito na lang tayo. Pabirong wika iyon ni Boyet habang nag-enjoy na nakaupo sa buhangin at nakaharap silang lahat sa dagat. Muling wika pa nga niya sa mga ito. Bukas na umaga, sigurado akong mapabaw pang tubig. Manguha tayo ng hibasan. Anong hibasan ang sinasabi mo, Boyet? Palibasa, laki ka sa dagat eh. Ginagamitan mo kami ng mga salitang hindi namin alam. Hindi nyo ba alam ang hibasan? Ay naku, laking bundok nga pala, Aljun. Sa tuwing umaga kasi, o minsan naman ay pahapon, bumababa ang tubig sa dagat at makikita mo yung mga bato dyan. Alam mo yung may mga nakakapit na sihi, pwede nating pagkain yun. Masarap kayang iulam yun. Yan ba yung maliliit na shell na pinapakuluan tapos nilalagyan lang ng asin at trikado tapos masarap na ulam na? Tumpak, Aljun. Yun na nga yun. Bukas manguha tayo pagkagising natin, pagkatapos natin magalmusal. Kinagabihan, binaybay ni Aljun at Boyet ang daan patungo sa tindahang sinasabi ni Mang Antonio. Hindi na nila inabala si Mang Antonio pa upang makapaglakad-lakad na rin at makabisado nilang dalawang lugar. Subalit dahil sa dilim ng daan na hindi naabot ng kable ng kuryente ang isla, may daladala silang lampara na kanilang ginagamit sa loob ng kanilang pinagpipirmehan. Nagpaalam sila sa dalawang babae hanggang sa magtungo na nga sa nasabing tindahan. Pero kahit na anumang hanap nila, hindi nila iyon makita at wala ring mapagtanong ang ibang tao roon dahil na rin sa may kalayuan ng mga tahanan na pinagsisihan naman ng dalawa na dapat ay bumili na sila ng kanilang mga pangangailangan nang sa gayon ay hindi na maghanap ng tindahan. Hanggang sa may maaninag silang isang lalaki. Nakasandig ito sa may kahoy habang naninigarilyo. Sambit na wika pa nga ni Boyet habang nag-aalangan dahil sa parang kakaibang lalaking yun na hindi nila may paliwanag. Magandang gabi ho. Pwede ho ba kami magtanong? Saan ho rito yung tindahan? Kasi manigisang tindahan daw ho rito eh. Yun ay kung alam nyo lamang ho. Hindi nila lubusang masipat ang mukha ng lalaki sa kadahilanang nakayuko ito na hindi tumitingin sa kanila habang nagsasalita. Pumunta lang kayo sa kaliwang parte ng bukid na ito. May makikita kayong bagyang ilaw at nandoon ang tindahan na hinahanap ninyo. Marami hong salamat. Titingin lang ho kasi kami ng maaari naming mabili. Wala ho ba talagang asin at bawang doon? Dahil sa tanong na iyon ni Boyet, hindi nagsalita ang lalaki at para bang bahagya itong nag-angil kung hindi sila nagkakamali sa kanilang narinig. Pabulong na wika pa nga ni Aljun habang niyayaya na itong si Boyet. Oy, tara na, Boyet. Parang may tama yata sa ulong lalaking yan. Bakit siya parang asong umaangil? Hindi ko rin alam, Aljun. Pero kinikilabutan ako sa kanya. Ganun nga rin ako eh. Kanina pa. Tara na. Kagad na nga silang umalis sa harapan ng lalaking yun. At habang naglalakad ay naalala ni Boyet ang itim nitong pananamit. Na yun ang lalaking nakita nila kanina umaga na tumakbo sa kanila nang papalapit sila roon sa may tabing pangpang.
Maya-maya pa'y nakaramdam silang dalawa ng sobrang pangingilabot. Alam mo yung kapag napadaan ka sa madilim na lugar, tapos mga huni lamang ng ibon ang naririnig mo, na hindi mo nga alam kung sa ibon lang ba yon o kakaibang uri ng ibon. Hanggang sa unti-unting lumalayo ang tunog nito na may kasama pang malakas na hangin na hindi matukoy ng dalawa kung nasaan. Ayon nga sa kaalaman ng iba na kapag malapit daw mano ang tunog nito ay malayo iyon sa iyo. Pero kapag malayo naman, yun ay malapit lamang sa iyong likuran o kaya naman ay sa harapan. Kabaliktaran kung baga para linlangin ng tao. Hanggang sa makita na nilang nasabing tindahan, dali-dali silang lumapit doon na inabutan nga nilang isang babae habang maaga itong nagsasara na kinaugalian naman sa probinsya. Lalo pat malapit sila sa isla na wala na rin gaanong bibili. Pagtatanong na wika pa ni Aljon sa babae, naabala sa pagsasara ng bintana ng kanyang tindahan. Ate, magandang gabi po. Pwede pa po ba kaming makabili? Kailangan lang po kasi namin sa pagluluto eh. Natigilan ng babae sa kanyang ginagawa sa mga oras na yun na kahit siya mismo ay nagulat sa kanilang pagdating. Tugong wika pa nga ng babae sa kanila habang nakadungaw sa bintana ng maliit niyang tindahan. Ay naku po, 10 oras na kayo ng gabi. Bakit nasa labas pa rin kayo ng bahay? Hindi ba ninyo alam na delikado sa lugar na ito? Lalo pat may mga gumagaalang aswang. Nagulat ang dalawa sa sinabi ng babae. Natigilan sila sa parteng yon na nagkatinginan na lamang. Muling pagtatanong pa ni Boyet nang malaman nilang patungkol sa aswang. Totoo ba ang aswang na yan? Skeptical ho kasi kami. Hindi ho talaga kami naniniwala. Kahit na nga ba ho, laking probinsya rin ako. Wala naman akong nararanasan sa amin. Kaya magpanggang sa ngayon hindi naman ako naniniwala dyan. Yan ang pagkakaalam mo, iho. Siguro sa lugar ninyo ay tahimik. Pero dito sa lugar namin, nagkaalat sila. Kaya kung ako sa inyo umuwi na kayo. Kesa naman dito pa kayo abutan. Mahirap na mga iho. Maniwala na lamang kayo sa akin. Kesa naman mapahamak pa kayo. Bahala na ho. Hanggat hindi kami nakaka-encounter ng ganyan, hindi ho kami maniniwala. Ang sadya lang ho namin dito ay bumili. Nakakatakot naman ho yata yung sinasabi ninyo. Ano bang bibilhin ninyo? Asin at bawang lang ho sana. Kinakailangan lang ho namin sa pagluluto. Kung babalik pa kasi kami sa ibaba ay napakalayo. Alam nyo bang wala akong tinda noon? Dahil pinagbawalan nila ako rito. Papaslangin daw nila ako kung magtitinda ako ng bawang at asin. Kaya kung napapansin ninyo, meron ako dyan pero pang sarili ko lang. Bibigyan ko kayo ng kakarampot. Para naman may pamproteksyon din kayo. Ilagay lamang ninyo sa inyong bulsa. At kung sakali man na may sumalakay sa inyo, pwede nyo yung isaboy sa kanila para matakot silang lumapit sa inyo. Madaling pumasok ang babae sa loob ng kanyang tahanan. Hanggang sa maya-maya pa, marami-rami ang asin na kanyang kinuha na iniabot sa dalawa. Ang dami naman ho yata nito. Akala ko ho ba kakarampot lang ibibigay nyo sa amin? Sinamahan nyo na rin ho pala ng bawang. Sinadya ko talaga yan. Para naman hindi kayo magambala rito. Mamaya bago kayo matulog, huwag ninyong kalilimutang sabuyin ng asin ng inyong bubungan para masarap ang pagkakatulog ninyo at hindi kayo bangungutin. Magkano ho ba ito? Sige na, bigay ko na yan sa inyo. Huwag na kayong masyado magpalalim pa ng gabi rito. Kasi kung baka mapaano pa kayo konsensya ko pa yon. Umalis na nga ang dalawa dala-dala ang asin at bawang. At habang naglalakad papabalik, hindi nila maiwasang mapalingon dahil para bang may sumusunod sa kanila na nagkukubli lamang sa madilim na lugar. Hanggang sa muli na nga silang makabalik. Wika pa ni Edna na kanina pang naghihintay sa kanila. Ang tagal nyo naman, Boyet. Gutom na kaming dalawa ni Jovelyn Dahil lang dyan sa asin at bawang ang tagal-tagal ninyo. Ang layo ng tindahan kaya hinanap pa namin ni Aljon. At saka nakakatakot ang daan. Sobrang dilim. O eto na't lulutuin na namin ni Aljon. Tumabi ka na nga dyan. At nang matapos na nga silang makapagluto ng gabing yun, dahil na rin sa sobrang gutom, kagad din nilang nilantaka ng pagkain. Hanggang sa maya-maya nagkanya-kanya na ng pahinga. Naiwan sa may labas ng kanilang tinutuluyan ng bawang at asin. At hindi rin nila sinunod ang sinabi ng babae na magsaboy ng asin sa kanilang bubungan. Nang sa gayon ay mahimbing silang makatulog. Naging kampante sila Boyet, pati na rin sila Aljon dahil na rin sa hindi paniniwala sa mga nilalang
na sa mga oras na yon hindi pa nila nakikita. Hanggang sa 10 oras na nga ng gabi, mga bandang 12:00 na umano iyon, nang meron silang maramdaman. Alam mo yung tinig ng isang malaking baboy. At dahil nga sa ang kanilang tinutuluyan doon, ay yari lamang sa kahoy. Dahil na rin sa pagiging presko nito upang makapasok ang simoy ng hangin na nanggaling sa karagatan. Kagad na nagising si Boyet. Samantalang itong si Edna ay mahimbing pa rin natutulog na parang wala lang pakiramdam. Pabulong na wika pa ni Boyet sa kanyang sarili habang nagtataka kung papaano nagkaroon ng baboy roon. Samantalang malayo naman sila sa kabahayan at walang alagang baboy si Mang Antonio. Papaano nagkaroon ng baboy rito? Hindi kaya baboy ramo na naligaw lang rito sa isla? Pero imposible. Matingnan nga sa may silungan. Bagyang iniangat ni Boyet ang banig kung saan sila natutulog. Mariin niyang sinilip ang silungan sa pamamagitan lamang ng kawang ng sahig na yari sa kawayan. At sa unang ang pagkasilip niya roon, hindi pang karaniwan ang laki ng baboy habang dinudungkal nito ang pinagkakatirikan ng haligi. Hanggang sa maisipan niyang kumuha ng asin, subalit nasa labas iyon ang kanilang pinagpipirmihan. Dahan-dahan siyang tumayo at mabilis na nagtungo sa pinaglalagyan ng asin at bawang. Dinala niya na ang lahat ng iyon. Kumuha lamang siya ng kakarampot at sakay pinatak sa may siwang ng sahig na kawayan. Umangil ang baboy na iyon at mabilis na biglang nawala na para bang isang anino. At sa mga pagkakataong iyon, hindi na inihiwalay ni Boyet ang asin sa kanyang tabi habang iniisip kung papaanong nasakta ng baboy na yun nang dahil lamang sa ipinatak niyang kakarampot na asin. Kinabukasan ng umaga, nakita ni Edna si Boyet na nakaupo sa may pintuan na para bang may malalim na iniisip. Ginulat niya pa nga yun habang seryoso ang pagmumuka na hindi may pinta. Pagbibirong wika pa ni Edna na nakatayo sa likuran ni Boyet. Oy Boyet, kaya aga-aga. Yang mukha mo mas lalo kang nagbumukhang gorilya. Ano bang nangyari sa'yo? Para kang nalugi ng 1,000,000 sa kalagayan mong yan. Di ba mangunguha pa tayo ng hibasan na sinasabi mo? Para may pang-ulam tayo ngayon. Tara na't mag-almusal na tayo. Madaling nag-init ng tubig si Boyet habang si Edna naman ay naglalagay ng kape at asukal sa baso. Maya-maya pa'y lumabas na rin sila Aljun. Kaya naman dinamihan na ni Boyet ang pag-iinit ng tubig upang lahat sila ay makapagkape na sa umagang yon. Maya-maya pa'y lubusan ng kumulo ang tubig hanggang sa magsimula na nga silang mag-almusal. Muling pumasok sa isipan ni Boyet ang nakita niyang malaking baboy kagabi na hindi naman nagpatulog sa kanya ng maayos sa kakaisip. Tinanong niya itong si Aljun kung mayroon din bang pumasok na malaking baboy sa ilalim ng silungan na kanilang tinutulugan. Aljun, may pagka-weirdo itong itatanong ko. May napansin ka bang malaking baboy kagabi? Pumasok kasi sa aming silungan. Pero nang pinatakan ko ng asin, bigla itong nawala. At kahit nga ako nagtataka kitang-kita ng mga mata ko. Kasi naaninagan siya ng lampara namin sa loob ng kwarto. At ang isa pa sa iniisip ko, wala namang alagang baboy si Mang Antonio, di ba? At kung nanggaling man yun sa ibang tahanan dito, malamang hindi nila pababayaan ng ganong kalaking baboy. Natawa lamang sa kanya si Aljun habang nagwiwika ng, Nananaginip ka lang yata, Boyet. Dahil doon sa mga sinabi sa atin ng may tindahan. Huwag ka nga masyadong nagpapaniwala doon. Ayan tuloy, kung ano-ano nang pumapasok sa isipan mo. Walang ganung baboy kagabi. Ang sarap nga ng tulog namin ni Jovelyn Kasi yung simoy ng hangin na nanggagaling sa dagat sobrang lamig. Para kang naka-aircon. Hindi ako nananaginip, ano ka ba? Gising na gising nga ako Hindi na nga ako nakatulog dahil doon. Maya-maya pa habang nag-aalmusal sila, napadaan itong si Mang Antonio. Dali-dali namang lumapit itong si Boyet upang kumpirmahin kung may alaga nga ba itong baboy na naligaw sa kanilang silungan kagabi. Ay, saglit lang ho Mang Antonio. Baka ho gusto niyong magkape. Salamat sa inyo. Kakatapos ko lang rin mag-almusal Busog pa ako. Tumayo si Boyet sa kanyang kinauupuan. Nagtungo sa pinagkakatayuan ni Mang Antonio. Umakbay siya roon at patuloy na tinatanong kung nag-aalaga ito ng malaking baboy. Tugong wika naman ni Mang Antonio na hindi makatingin ng diretso kay Boyet na para bang may itinatago siya na kahit si Boyet sa mga oras na yon ay nakakahalata sa ikinikilos ni Mang Antonio. Hindi, wala akong alagang malaking baboy. Baka naman siguro naligaw lang dito yun. Imposible naman, di ba?
Sa tagal ko na rito wala akong makitang ganung kalaking baboy. Hindi kaya namamalikmata ka lang? Hindi ho, Mang Antonio. Kitang-kita ho ng dalawang mata ko. Bigla ho siyang nawala. Nang pinatakan ko ng isang kurot na asin. At yun naman ang ipinagtataka ko. Kasi kung normal na baboy lang yun, hindi naman masasaktan sa asin yun, di ba? Abay, ewan ko. Hindi ko alam ang sinasabi mong yan. Sige't may gagawin pa ako eh. Maiwan ko na kayo dyan. Kumawala si Mang Antonio sa pagkakaakbay ni Boyet. At para bang ilang na ilang siya na idinidinay ang nakitang iyon ni Boyet. Napakamot na nga lang siya ng ulo sa mga oras na yun dahil wala siyang makuhang sagot sa kanyang nakita. Maya-maya pa'y tinawag na siya nila Aljun na magtutungo na umano sila sa may hibasan upang makakuha ng kanilang maaaring pangulam. Oo sige, papunta na ako dyan. Pagdala tayo ng tabo kaya ng timba, pwede natin paglagyan ng mga sihi. Natatakam na ako sa ulam na yun. Matagal na rin kasi ako hindi nakakakain eh. Naibaling ni Boyet ang kanyang atensyon sa pagkukuha ng mga sihi habang may mababang tubig sa karagatan na kung saan nakalabas ang malalaking bato na pinagkukublihan naman ng mga sihi na kanilang kinakailangan. Tuwang-tuwa sila sa mga oras na yun sa pangunguha sa kadahilan ng napakarami naman doon na animoy walang nagtatangka na kumuha ng ganoong pagkain maliban lamang sa kanila. Nakakatuwa naman ito, Boyet. Ang dami pala rito. Sigurado ko bang kinakain ito? Baka naman sumakit ang tiyan natin dahil dito Siguraduhin mo lang. Dahil kung hindi maaga tayong makakauwi. Ano ka ba, Edna? Laking dagat ako. Kaya alam ko yung makakain at hindi. Ang sarap kaya nitong ginataan. Pero pwede na rin sa sabaw. Tapos sabay higop ng sabaw. Ay grabe. Sakto marami tayong bigas na daladala. Mapaparami ang kain ko nito. At sa pagpapatuloy nga nilang pagkuha roon, napansin nilang nakatingin sa kanila si Mang Antonio habang nandoon sa may tabi ng pangpang na kinawayan pa nga ni Boyet. Dahil na rin sa may kalayuan ng pinagkukuhanan nila ng sihi na iba't ibang uring lamang dagat na maaaring kainin. Sambit na wika pa nga ni Aljun nang mga lahati sa daladala nilang timba ang lahat ng kanilang mga nakuha. Ayos na siguro ito, Boyet. Marami-rami na rin ito. Baka naman hindi natin maubos. Ano ka ba, Aljun? Ang sarap-sarap kaya niyan. Baka nga kulang pa sa atin yan eh. Kapag natikman mong luto ko ng ganyan, baka sabihin mong manguha ulit tayo kinabukasan dahil libre ng ulam sa may dagat. Bahala ka, ikaw naman na nakakaalam eh. Nagpatuloy pa sila sa pangunguha hanggang sa unti-unti nang tumataas ang dagat kaya naman tumigil na rin sila sa pagkuha. At sa muli nilang pagbabalik sa kanilang tinutuluyan, kaagad na nilinisan ni Boyet ang lahat ng iyon. Naghanap pa siya ng mga daon ng sili sa paligid, pati na rin ang bunga nito upang may sangkap sa panghalo. Maya-maya pa habang patuloy niyang niluluto, muling napada nitong si Mang Antonio na nakatakip ang ilong na para bang nababahuan sa kanilang niluluto. Samantalang kabaliktaran naman sa kanilang pangamoy, natakam sila na kanina pang nakakaramdam ng gutom. Inanyayahan niya na kumuha si Mang Antonio ng ulam, subalit tumanggi lamang ito na hindi umano siya nag-uulam ng ganoon sa kadahilan ng allergy umano siya sa ganoong pagkain. Hindi naman na pinilit iyon ni Boyet, subalit pinagmasdan niya lamang ito hanggang sa makapasok sa kanyang kwarto na para bang hinang-hina si Mang Antonio nang malanghap niya ang amoy ng bawang na kanyang inihalo sa pagkain. Pabulong na wika pa nga niya kay Aljun na para bang wala lang pakialam sa kanyang napapansin kay Mang Antonio. Aljun, wala ka bang napapansin kay Mang Antonio? Para siyang hinang-hina. Samantalang kahapon lang okay naman siya. Ano kaya nangyari sa kanya? Di tanong natin. Para naman kung sakali may tulong tayo sa kanya. Baka siguro may lagnat. O kaya naman ay masakit ang ulo. Hindi naman yan magsasabi sa atin kung hindi natin itatanong. Bigyan kaya natin ng sabaw ng sihi. Pati na rin ng laman. Para makahigop siya ng mainit na sabaw. Allergy nga raw siya. Hindi mo ba narinig? Oo nga pala. Mahirap pilitin ang ayaw. Pabayaan na lang natin si Mang Antonio. Alam niya nang gagawin niya rito. Taga rito siya At nang matapos na nga silang magluto sa oras na yun, dahil na rin sa sobrang pagkatakam, kahit na nga ba 11:30 pa lamang na umaga, kumain na sila ng para sa tanghalian na sobra naman nilang ikinabusog. Ay, sobrang sarap pala nito, Boyet. Tama ka nga sa sinabi mo. Kulang pa nga sa atin yung sihi. Ayan at naiwan na lang yung mga shell na walang laman. Grabe. Libre na nga pala ang ulam dito. Sipag na lang sa pagkuha ang kailangan. Sa amin kasi sa bukid kailangan mo talagang magtanim. Hindi tulad dito. Kailangan mo lang maghintay ng pagbaba ng tubig. Makakakuha ka na ng maaari mong pangulam sa dagat.
O 'di ba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Tingnan mo itong si Edna at Jovelyn. Hindi na makapagsalita dahil sa sobrang busog. Sinisira mo naman ang diet namin, Boyet. Dahil sa sobrang sarap, hindi ko na napigilan ng kumain. Bukas ulit ha. Dami-damihan naman natin. Kasi nakakalibang din ang pagkuha eh. Tapos ang sarap kapag kinakain. Nanunuot yung lasa niya. Kung tutusin ang mahal nito sa palengke ha. Samantalang dito makukuha mo lang sa tabing pangpang. Ikalawang araw na nila sa islang yun. At habang unti-unti ngang tumataas ang tubig sa may pangpang, naligo na rin sila at isa-isa nang nagsipagtalunan sa tubig. Grabe ang sarap ng buhay dito. Baka pwede pa nating i-extend yung 1 linggo. Papayagan kaya tayo ni boss? Uy, pananamantala na yan, Edna. Kanyapat mabuti sa atin si boss. Hihiritan mo pa ng ganyan. Ayos ng 1 linggo. Kahit papano nabawasan yung mga stress natin sa katawan. At nakalimutan natin yung ibang mga trabaho na kinakailangan tapusin. Pagbalik doon, saka na muling bakbakan sa trabaho. Mayroon pa naman tayong 3 araw rito. At Sabado at Linggong pahinga sa ating dormitoryo. Sa bagay, sulit na 5 araw na pananatili sa islang ito. Hindi ko makakalimutan ang experience ko rito na puros kalikasan lang makikita mo. At ang sarap magbabad sa tubig ng dagat dito. Hindi malamig kung di mainit. Habang abala sila sa kanilang pagligo, nasipat ni Boyet ang isang lalaki na pumasok sa silid ni Mang Antonio. At sa kanyang natatandaan na ang katawan ng lalaking yun, pati na rin ang kanyang tangkad, ay ang lalaking napagtanungan nila noong nakaraang gabi. Kaya naman patuloy ang kanyang pagtataka. Nakakilala pala yun ni Mang Antonio. Hanggang sa matapos na nga sila sa kanilang pagligo, hindi pa rin lumalabas ang lalaki sa silid ni Mang Antonio na para bang may malalim silang pinag-uusapan o kaya naman ay may pinagpaplanuhan. Hindi siya sigurado sa mga oras na yun, pero masama ang kanyang pakiramdam sa lalaking yun. At ganoon na rin ang kanyang pagdududa kay Mang Antonio hanggang sa magtungo sila sa may balon upang magbanlaw sa kanilang pagligo sa dagat. Sambit ng wika pa ni Edna habang isinasalok ng tubig ni Boyet. Hindi pa talaga moderno dito, no? Pati yung pinagkukuhanan ng tubig sa may balon pa. Pero ito talaga yung healthy sa katawan. Nanggaling mismo sa may bukal. Kesa sa may bayan, may kung ano-ano ng chemical ang inilalagay sa tubig. Kaya hindi na rin healthy sa balat. Minsan nga makatikati pa eh. Hindi katulad dito oh. Ang lamig ng tubig na nanggaling sa balon. Parang ang sarap ng inumin. Hindi nyo ba alam na dito rin namin kinuha yung pinangsaing namin kanina? Pati na rin yung ipinangluto sa ulam. Malinis talaga ang tubig na ito. Pwede nga itong inumin eh. Kaya pala manamis-namis yung tubig. Nanggaling sa natural na proseso. Kaya nga lumayo-layo ka dyan. Kasi yung ibubuhos mo baka bumalik sa may bunganga ng balon. Maglalasang sabon yan. Layo-layo nga kayo, Edna. Eto na nga, lumalayo na nga eh. Dalahan mo na lang ako ng tubig rito. At habang patuloy na sumasalok ng tubig si Boyet, bagya siyang kinalabit ni Aljun upang ituro ang lalaking lumabas sa may silid ni Mang Antonio. At ang inakala niyang siya lamang ang nagmamasid, pati pala itong si Aljun ay nakatingin na rin doon. Boyet, di ba yan yung lalaking nakausap natin nung nakaraang gabi? Kilala kong katawan niya eh. Sigurado akong yan yun. Ano kayang ginagawa niya ron sa silid ni Mang Antonio? Baka naman binabayan si Mang Antonio. Kasi wala siyang asawa, di ba? Dahil kung meron man kanina pa nating nakita. O kaya ay sa pagdating pa lang natin ipinakilala niya na sa atin. Masyado ka naman sa binabay. Parang ibang sinasadya niya dyan kay Mang Antonio. Hindi ko rin alam kung anong pinag-uusapan nila eh. Kasi may pagka-misteryosong lalaking yun. Di ba nung kinakausap natin nung nakaraang gabi? Nakayuko siya. Parang tulad siya ni Mang Antonio na hindi tumitingin sa atin ng harap-harapan. Yun na nga rin ang pinagtataka ko eh. Bakit ganun sila? Tapos habang napapatingin ako minsan sa mga mata ni Mang Antonio, paikot-ikot ito na para bang hindi mapakali. Ano kayang itinatago nila? At sa hindi naaasahan, nagpunta rin sa may balon ng babae na nagmamay-ari ng maliit na tindahan sa lugar na yun upang umigib ng tubig. Sambit na wika pa nga nito sa kanila habang daladalang maliliit na galon na kanyang paglalagyan. Kamusta naman ba ang pagtulog ninyo kagabi? Mahimbing naman ba kayo nakatulog? Muling pumasok sa isipan ni Boyet ang kanyang natunghayan kagabi dahil sa pagtatanong na iyon ng babae. Hindi niya napigilang sabihin sa babaeng yun ang kanyang nasaksihan upang makumpirma niya kung aswang nga ba yun o isang normal na baboy lamang. Sa katunayan ako lang hindi nakatulog ng maayos. Samantalang yung mga kasama ko, parang mga mantika kung matulog. Bakit iho? Ano bang nasaksihan mo?
Isang itim na malaking baboy ho. Ang nakita ko sa may silungan namin kung saan kami mismo natutulog ng nobya ko. Ano ho ba yun? Alaga ho ba ng isang normal na tao? O yun na yung tinutukoy ninyong aswang? Nako iho, yan na nga bang sinasabi ko. Nagsaboy ka ba ng asin sa paligid ng inyong tinitirahan? Pati na rin sa bubungan. Nakalimutan ko ho eh. Pero nang patakan ko ho siya ng asin, bigla hong nawala yung malaking baboy. At yun naman ho ang sobrang pinagtataka ko kung papaanong nangyari yon. Mag-iingat na lamang kayo dyan iho. Hindi ko alam kung maniniwala kayo sa akin na ang nangangalaga sa islang yan na si Mang Antonio ay siya mismo ang aswang. Pati na rin ang isang lalaking kaibigan niya. Pero noong araw hindi naman ganyan si Antonio. Marahil ay nayanggaw lamang yan na malaki namang ipinagbago na kanyang ugali. Lalo na kapag nilalamon na ng dilim ang paligid. Grabe naman ho yata yung sinabi ninyo. Wala naman ho yata kayong sapat na ebidensya para sabihin aswang si Mang Antonio. Yan nga bang sinasabi ko na kahit na anumang sabihin ko sa inyo, hindi rin kayo maniniwala. Kaya nga mag-iingat na lamang kayo ha. Sige na't maiwan ko na kayo dyan. Sapat na ang tubig na nakuha ko. Sige at salamat din sa babala ninyo. Matapos na nga nilang maligo sa may balon, ginaw na ginaw sila sa lamig dahil sa malakas na hangin na nanggagaling sa amihan. At habang nagbibihis na nga itong si Edna, tinanong niya itong si Boyet kung ano ang aswang na tinutukoy ng babae. Ipinaliwanag niyang lahat ng sinabi noon habang pinagtutugma ang kanyang natunghayan na isang malaking baboy sa may silungan. Natawa pa nga umano noon si Edna dahil ano daw ang koneksyon ng baboy sa aswang. Napakalayo naman umano nito para pag ginala ang aswang ang baboy na yon. Edna, wala ka bang alam patungkol doon? Ayon din kasi sa mga naririnig ko, may kakayanan daw ang mga yan na gumaya ng mga iba't ibang uri ng hayop. At ang madalas nga na ginagaya nila ay baboy, lalong-lalo naman yung malaking aso. Pero magtataka ka na lang umano dahil hindi pang karaniwan ang laki nila kesa naman sa mga normal na baboy at aso na napakaliit lang, di ba? Ewan ko Boyet, wala naman talaga akong alam patungkol dyan. At kung si Mang Antonio nga yun, di dapat ginambala niya na tayo nung nakaraan pa. Hindi ko rin alam Edna, wala nga tayong pruweba di ba? Kahit na rin ang matandang babaeng yon. Bahala na, wag lang tayong masyadong kampante. Siguro nga may katotohanan ng sinasabi ng matanda. Yung unang nakita ko na nagbibenta ng pangontra na may aswang araw dito. Siya nga pala, saan ko ba nailagay ang pangontrang binili ko sa kanya? Kagad ding hinanap ni Boyet sa mga oras ngayon ng pangontra ang San Benitong kwintas umano na binasbasa ng matandang nagtitinda. Hanggang sa makita niya nga iyon sa may bulsa ng kanyang bag. Subalit bago niya ito suotin, minabuti niyang suriin ang kwintas sa pamamagitan ng pagsabit nito sa may pako na pinagsasabitan ng kanyang bag sa loob ng kanilang pinagpipirmihan upang kumpirmahin kung tunay nga bang matatakot ang aswang sa isang maliit na metal. Totoo kaya yun? Hindi kaya nagsisinungaling lang matanda? Siyempre para kumita, di ba? Kasi kung tutuusin, napakaliit na metal lang nito eh. Pero wala namang mawawala kung susubukan kong isuot sa aking leeg. Wow naman Boyet, para ka ng albularyo. Nang aasar na tawa pa ni Edna na animoy pinipiko nitong si Boyet hanggang sa kumunot na nga ang noo nito dahil sa paulit-ulit na pangaasar ni Edna. At sa ikatlong araw nga ng kanilang pananatili sa may isla, muling sumapit ang takip silim habang naging alerto ang bawat isa dahil na rin sa pag-iingat na sinabi ng babaeng may tindahan na huwag umano silang magpakakampante. Subalit hindi nila mai-enjoy kung magpapadala sila sa takot. Nagaya itong si Aljun na haranahin ng dalawang babae dahil na rin sa hilig nito sa gitara na kanyang daladala sa islang yon. Nagkasundo naman ang dalawa. Kahit na nga ba may bahagyang pangamba, ay pilit pa rin nila yung pinaglalabanan upang ma-enjoy ang mga oras. Tuwang-tuwa naman ang dalawang kababaihan habang si Aljun ang nagigitara at si Boyet naman ang kumakanta. Kilig na kilig pa nga ang dalawang babae, subalit sa hindi nila inaasahan. Bandang 10:00 na yun ng gabi, habang nanduroon pa rin sila sa labas ng kanilang pinagpipirmihan upang sulitin naman ang mga oras. Nang biglang may narinig silang malalakas na huni na para bang sa kanan at kaliwang bahagi ay mayroon. Kagad silang napahinto at bagyang pinagmasda ng paligid. Sambit na wika pa nga ni Aljun na muling nagpatuloy sa kanyang pagigitara. Masyado naman yata kayong matatakotin. Ibon lang yun. Pagpatuloy na natin ang kasiyahan. Wala na nga tayong alak eh. Gitara na lang ang ginagawa natin dito para lang masulit ang mga araw natin sa pag-i-enjoy. Mas masarap nga sana to kung may alak.
Tapos nagsisindi tayo ng apoy dyan sa may pangpang. Mas safe na dito. Para kung totoo man ang mga sabi-sabi, madali tayong makakapasok sa loob ng tahanan. Kaysa dyan sa may pangpang, mas delikado tayo. Subalit habang patuloy na nagigitara si Aljun, napahinto naman sa pagkanta itong si Boyet. Bigla siyang napalingon sa kanyang kanang bahagi. May nasipat siyang isang anino. At ang aninong yun ay bagyang napadaan sa sinag ng lampara. Napansin naman siya ng dalawang kababaihan habang si Aljun ay patuloy pa rin nagigitara. Wika pa nga ni Edna na pinagmamasdan ang mukha ni Boyet. Boyet, anong nakita mo? Bakit parang gulat na gulat ang pagmumukha mo ngayon? Mas lalo kang pumapangit. Ano ba yun? Siguro mas maganda na pumasok na tayo sa loob. Kakaibang pakiramdam ko. Tingnan mo ang mga buhok ko sa braso. Patuloy pa rin naninindig. Tinatakot mo naman ang sarili mo, Boyet eh. Huwag ka na nga masyadong uminom ng kape. Kaya ka nagkakaganyan. At nang matapos na makapagsalita ni Edna, nang bigla na lamang may kumalabog sa ibabaw ng bubungan kung saan sila mismo nakaupo. Ano yun? Yan na nga bang sinasabi ko eh. Pumasok na tayo sa loob. Hindi na basta-bastang ibon yan. Pambihira. Kunin mong patalim, Aljun. Pati na rin yung asin at bawang. At nang makuha na nga nila yun, dali-dali silang pumasok sa isang silid upang doon ay magsama-sama. Habang takot naman ng dalawang babae dahil sa pagiging agresibo ng nilalang sa ibabaw ng bubungan, nangyari lamang sa pawid. Patuloy iyong binubulatlat sa kagustuhan silang ang kininito. At nangagisan nga iyon ni Boyet ng asin, bagyang nanahimik ang bubungan, ngunit naramdaman nilang para bang may nag-uusap sa labas ng kanilang tinutuluyan na nagwiwika ng, Akong bahala dun sa dalawa. Para walang lamangan. Minsan na nga lang may maligaw na tao sa isla natin. Papakawalan pa ba natin sila? At nang bagyang iangat ni Boyet ang bintana upang silipin kung sinong nasa labas. Hindi niya gaanong masipat pero dalawa yon dahil na rin nga sa dilim ng paligid na para bang anino lamang kung patuloy mong sisipatin. Hanggang sa maya-maya pa, lakas loob na sumigaw si Boyet na para bang hinahamon niya ang dalawang yon upang iparamdam na hindi sila natatakot. Kung sino man kayong nandyan, umalis na kayo rito. Baka gusto nyong paguntugin ko kayong dalawa. Akala nyo ba natatakot kami? Subukan nyo lang pumasok rito. Tsak nagugutay-gutayin ko ang katawan ninyo. Boyet, ano ko ba? Nagtatapang-tapangan ka pa dyan. Takot na nga kaming dalawa dito ni Jovelyn eh. Wika ni Edna habang nakaupo sa may kanto ng silid. Ano, Aljun? Lalaban pa tayo? Oo naman. Kesa pagpiesta nilang katawan natin. Sige, sa'yo yung patalim. Sa akin tong bawang at asin. Mas lalong nagalit sa kanila ang nasa labas ng tahanan na kinakalmot ang dingding. Ngunit hindi makapasok sa ilalim ng silungan. Dahil na rin sa takot na maaaring hagisan ng asin na ikasusunog ng kanilang balat. Pagtatanong na wika pa ni Boyet sa kanyang nobya at dalawang kaibigan. Siguro naman naniniwala na kayo. Hindi normal na tao ang nasa labas nito, kundi ang tinutukoy nilang aswang na naninirahan sa may islang ito. Naniniwala na nga kami, Boyet eh. Anong oras ba tayo tatantanan yan? Nakakatakot ng ginagawa nila eh. Patuloy sa pag-angil ng dalawa habang may masangsang na amoy na pumapasok sa may dingding, pati na rin sa sahig na kawayan. At dahil sa galit nitong si Boyet, sa patuloy na panggagambala sa kanila, nagbukas ito ng pintuan hanggang sa lumabas at tinamo ng nanggugulo sa kanilang silid. Nasaan na kayo? Nandito na ako sa labas. Sige, tingnan natin ang tapang ninyo ngayon. Patuloy na hawak-hawak ni Boyet ang patalim na nakaambang ito sa maaaring sumugod sa kanya. Habang daladala naman ang isang lampara na nasa kaliwang kamay hanggang sa maaninag niya si Mang Antonio. Mang Antonio, huwag ka nang magpanggap. Ipakita mo ng tunay mong anyo. Ano ba yun, Iho? Ano ay kinatatakot mo sa akin? Bakit ba parang kanina pa kayo nagkakagulo dyan? Kaya nga lumapit ako dito eh. Lumapit? O kanina ka pang nandito? Huwag ka nang magkaila, Mang Antonio. Huling-huli ka na sa sarili mong bibig. Ganun naman pala eh. Huwag na kayo umalis dito sa isla. Maganda rito. At mas nag-i-enjoy kaming panuorin kayo. Lintik. Kumpirmadong aswang nga itong si Mang Antonio. Aljun, sabuyan mo ng asin. Sige. Nangakmang sasabuyan pa lamang ni Aljun ng asin. Biglang naglaho sa harapan ni Boyet si Mang Antonio sa hindi niya naman malamang dahilan. Saan na nagpunta yon?
Anong klaseng mahika meron ka, Mang Antonio? Subalit sa kanina pang pagmamasid ni Boyet sa labas, napapansin niyang hindi siya nalalapitan ng mga ito, na para bang may kinakatakutan sa kanyang suot. Nang naiisip niyang dahilan ay dahil sa San Benitong kwintas. Pumasok ka na kaya dito, Boyet? Baka kung mapano ka pa dyan. Hindi rin nila ako malapitan. Siguro ay dahil sa kwintas na ibinigay sa akin ng matanda. Suot-suot ko siya ngayon. Ano, sige, lapit kayo. Nasipat din ni Boyet ang isang lalaki na nakadistansya sa kanya na hindi rin makalapit. Patuloy lamang sa pag-angil ang dalawa na animoy takam na takam kay Boyet hanggang sa may marinig siyang boses ng matanda at walang pinagkaiba iyon sa boses na nagbigay sa kanya ng kwintas nung una pa lamang silang paparating. Itigil na ninyo iyan. Huwag na ninyo silang gambalain. Nandirito sila para magbakasyon, hindi para gawin ninyong pagkain. Kilala ninyo ako, Antonio. Kaya ko kayong paslangin ngayon din kung hindi ninyo ititigil ang kalokohan ninyong yan. Tugong wika ng dalawang nilalang sa isang tinig na nanggagaling sa madilim na parte ng lugar. Huwag kang makialam dito, tanda. Hindi mo na baluarte ito. Bumalik ka na roon sa pwesto mo. Palagi ka na lang bang makikialam sa amin? Sa mga taong nagtatangkang pumasok dito sa isla. Hindi ko na nga baluarte ito, pero hindi tama ang ginagawa ninyo. Gusto nyo bang humantong pa tayo sa hindi ninyo inaasahan o lulubayan nyo na ang mga taong ito? Sa pagkakataong yun, nanahimik ang dalawang nilalang na unti-unting umaatras sa kanilang kinatatayuan hanggang sa maglaho na nga ang mga ito. Subalit hindi ko nakita ang matanda kahit na nga ba sumulyap man lamang siya para man lamang makapagpasalamat. Hoy Boyet, pumasok ka na nga rito. Tapang-tapangan ka pa dyan. Patuloy nang nanahimik ang lugar hanggang sa nagumaga. Wala na silang tulog sa gabing iyon dahil na rin sa takot na baka bumalik at muling gambalain sila. At sa patuloy nga na pagsikat ng araw, madali nilang sinaayos ang kanilang mga gamit na hindi na nagpaalam kay Mang Antonio na kahit na nga ba hindi pa tapos ang 5 araw, umalis na kagad sila sa isla para makalimutan ang bangungot na nangyari. Subalit sa kanilang pagbaba, muling nakita ni Boyet ang matandang lalaki na nagbebenta ng mga pangontra. Dahan-dahan niya itong nilapitan at nang mapalingon na nga ito sa kanya, ngumiti ang matanda habang nagwiwika ng, "Papauwi na ba kayo? Mabuti naman at na-enjoy nyo ang inyong bakasyon." Manong, mawalang galang na ho. Ikaw ho ba yung nagpunta doon kagabi para ho iligtas kami? Pagmamaang-maangan pa na wika ng matanda na itinatago ang kanyang katauhan na may kakayanang tugisin ang mga aswang. "Ano ka mo, iho? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pasensya ka na't hindi kita maunawaan. Pakiulit nga, iho." Wala ho yun. Pasensya na ho. Sige ho't uuwi na ho kami. Sa muli nilang pagbabalik sa dormitoryo, palaisipan pa rin sa kanilang 4 ang mga nangyari na sa bawat pinagkikwentuhan nila ng kanilang naranasan, pinagtatawanan lamang sila na gawa-gawa lamang nila umano ang kwentong yun. Kaya naman mas pinili na lamang nilang 4 na manahimik kesa paulit-ulit na pagtawanan ng kanilang mga kakilala. Muling tiningnan ni Boyet ang kanyang Friendster sa may computer shop upang muling suriin ang islang yun. Subalit wala na itong account. Pati na rin ang cellphone number ay hindi na nila makontak upang makapagbigay babala sana sa lugar na yun at wala nang ibang makaranas pa ng maling bakasyon. Okay mga kahiwaga, kung kayo makakaranas ng ganung bakasyon, ano ang gagawin ninyo? Magsusumbong ba kayo sa barangay o sa pulis o pwedeng sa albularyo? Dahil kung sasabihin natin sa barangay o kaya ay sa mga pulis, walang sapat na ebidensya o kung sakaling meron man, paano nila yung paniniwalaan na si Mang Antonio pati na rin yung kasama niya ay totoo nga bang sinasabing aswang? Dahil mas marami ang skeptical o yung mga taong hindi naniniwala. Comment mo na lang dyan sa ibaba mga kahiwagang opinion mo sa kwentong ito. At syempre palike na rin. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa ating channel, huwag mong kalilimutang mag-subscribe para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.